Buksan po natin ang ating mga Biblia sa James chapter 1 verses 5 up to 8. James chapter 1 verses 5 up to 8. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Ang title po sa pag-aaral natin ngayon, How to Obtain Wisdom to Endure Trials Joyfully. How to obtain wisdom to endure trials joyfully. Balikan po natin yung konteksto nitong, bago natin tingnan, ito pong particular passage na ating binasa ngayon, tingnan natin muli yung konteksto nito. Kasi posible ho na sa pagbabasa nito, dahil sa misunderstanding kung saan-saan natin i-apply itong nakalagay na exhortation rito, at ma-miss natin yung talagang pinupunto rito na magiging malaking pagpapala para sa ating lahat. Huwag nating kakalimutan na si James ay maaari nating sabihin na siya yung pinaka-main na elder doon sa Jerusalem Church noong yung mga Jewish Christians ay naroroon pa. Iisa lang ang iglesia nung panahon na yon at ang unang mga mananampalataya ay mga Jewish Christians. And yung sabihin nating pinaka-main na elder nila o pastor nila doon ay si James. Ito po si James na kapatid ng ating Panginoong Jesus. Now, what happened was, posible nung panahon ni Stephen, or after that, nung sigurong persecution from Herod, nagkalat itong mga Jewish Christians na ito in all parts of the Roman Empire. Now, hindi pa natapos yung problema nila doon nung sila'y na-persecute at nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga ari-arian, at kung ano pa. Kahit dun sa lugar na kung saan sila napadpad, patuloy pa rin ang persecution. And yung iba sa kanila, namatay, yung iba sa kanila, nawalan ng kanilang mga ari-arian, yung marami sa kanila, inaabuso ng mga mayayaman sa kanilang community, maaring pinagtatawanan ng kanilang pananampalataya, and some of them, namatay yung kanilang mga asawa, they were widows, they became widows or widowers. Yung mga iba, they became orphans, yung kanilang mga magulang namatay, and all sorts of problems came upon them. Yung iba nagkakasakit, yung iba nadidepress, iba't ibang klaseng mga dinadaanan. Lalo na, tayo kasi hindi natin naiintindihan yan dahil di pa tayo dumaan ng ganong klaseng persecution to the point na mawawala yung ari-arian natin, papatayin yung mga mahal sa buhay natin, and then malalayo tayo sa ating sariling lugar. We've never experienced that. I don't know kung meron na dito na nakatikim ng ganong klase katinding persecution. Pero ito ang kanilang dinadaanan. And when James came to know about it, ito ang kanyang unang sinulat sa kanila. After just a short greeting dito sa James chapter 1 verse 1, sinabi niya sa kanila na ito ang paraan para ma-address itong kanilang problemang dinadaanan. Sabi niya, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds." Hindi siya tumigil doon sa pagsabi lang noon, pinaliwanag niya, sabi niya na may purpose ang Panginoon para sa mga bagyo na dinadaanan ninyo. Sabi niya sa verse 3, "For you know that the testing of your faith," the testing of your faith, gusto ko lamang tumigil muna dyan, kasi ito ay napaka-interesting. Pinapakita rito ni James na merong ang purpose ng Panginoon, kaya niya pinapayagan itong mga bagyo na dumating sa kanila ay upang subukin ang kanilang pananampalataya. Ngayon itong trial or testing of the faith na ito functions in two ways. Unang-una, sa ating pag-aaral last time, it reveals the quality of our faith, whether it is genuine or not. Pinakikita nitong mga pagsubok na ito kung totoo tayong mananampalataya o hindi. Alam nyo ba na kung titingnan natin ang Biblia, masyadong concerned ang Panginoon tungkol sa bagay niyan, and He has several teachings regarding that. One perfect example for this is His parable of the sower, or tawag ng iba, parable of the soils. Dahil may pinakita doon na iba't ibang klaseng mga lupa,
Yung isa, matigas na lupa na kahit yung buto, hindi na itatanim doon. Merong isang klase ng lupa na manipis lamang yung topsoil, kaya pagtanim ng buto, although mabilis nagkakaroon ng ugat, napakababaw lamang ang kanyang pagkakapit. Kaya pagkatubo niya, pagdating ng init ng araw at kung ano pang mga elemento ng nature, mabilis na namamatay o nalalanta. Meron ding klase ng lupa na punong-puno ng tinik, tinatawag ng Panginoon na rocky soil dahil sa ilalim ay bato, hindi malalim yung lupa. So manipis lang yung topsoil doon. Meron din yung tinatawag na thorny kind of soil. And then isa lamang ang maganda at maayos na lupa roon. Now what is interesting there is yung ikalawang klase ng lupa na kung saan sabi ni Jesus na ito daw mga buto na to na natanim dito sa tinatawag na rocky soil. Ito yung mga tao na may puso na pagka narinig nila ang salita ng Panginoon Diyos, they receive it with joy. Sabi ng Luke chapter 8 verse 13. Pero sabi doon, but these have no roots. They believe for a while and in time of testing, fall away. Pagdating sa panahon ng pagsubok, nawawala ito, namamatay. So, what's interesting here is, tayo kasi, may tendency tayo to think na pagka ang isang unbeliever ay umattend ng ating Bible study at mukha siyang interesado, mukha siyang masaya at excited na umaattend ng mga Bible studies natin, and mukhang nag-express siya ng kanyang pananampalataya sa Panginoon, we are so quick to say, etong taong ito, born again na siguro to. Now that's but normal, of course. Maari talagang may iba sa kanila, tunay na born again. Pero hindi po lahat. At itong dahilan kung bakit binigay ni Jesus itong parable na ito, upang makita natin o hindi tayo nagugulat kung sakali man sabihin natin, bakit itong taong ito na umaattend una, ganito excited, and then after a while, pagdating ng bagyo, nawala na. Kailangan maintindihan natin, merong ganong klaseng mga sitwasyon. Sabi, pag time of testing, they fall away. Sabi ng Matthew chapter 13, verses 20 up to 21, yung katumbas nito, yung parallel passage dito, sabi ron, as for what was sown on rocky ground, this is the one who hears the word and immediately, kita nyo, immediately, ang bilis, he receives it with joy. Yet, he has no root in himself, but endures for a while. Sandali lang siyang tumatagal. And, sabi dito, when tribulation or persecution arises on account of the word, dahil sa salita, there is a time of testing. Dahil doon sa salita na naitanim sa kanya, gustong ipakita, gustong makita ng Panginoon, genuine ba ito o hindi? Sabi doon, when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately, he falls away. So, yan ang pinapakita dito ni James sa chapter 1, nung sinabi niya, you know the testing of your faith. Yan ang nagagawa ng pagsubok. Yan ang nagagawa ng trial. Na ipapakita sa atin kung genuine yung pananampalataya natin o hindi. Kaya importante itong bagay na ito. But there is another thing na nagagawa ng testing. Sabi doon, it strengthens the quality of our faith. Hindi lamang nito nire-reveal, pinapakita kung ano yung quality ng ating pananampalataya. Pero kung meron tayong tunay na pananampalataya, patitibayin nito yung pananampalataya na yon. Trials are necessary for us to mature spiritually. Sabi doon ni James, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. Sabi ng verse 3. And then verse 4, and let steadfastness have its full effects, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. So itong mangyayari. Dahil dito sa pagsubok na ito, it will produce in us steadfastness, and kung papayagan natin, kung hindi natin short circuit itong proseso na to ng steadfastness, if we will continue to persevere, we will not give up. Sabi dito, it is going to produce, ito na mga tatlong bagay sa atin, we will be perfect, complete, lacking in nothing. Okay, so yan ang pinapakita ng pag-aaral natin dati. Dapat maintindihan natin itong konteksto na to. Kasi yung susunod na babasahin natin from chapter 1, verses 5 up to 8, merong koneksyon dun sa bagay na yon, dun sa dati nating pag-aaral. Huwag ninyong babasahin itong verses 5 to 8 na walang kakone-connection dun sa previous verses na binasa natin. May connection ito. So, etong titingnan natin ngayon dito sa verses 5 to 8, is still addressing the issue of trials.
May connection pa rin ito sa trials. Oh, often, ganito kasi ang connection. Often when we are facing a severe trial, we still find ourselves struggling with how to cope with a difficult situation. No, in other words, kahit na alam na natin itong nakalagay sa pag-aaral natin last time sa verses 2 up to 4, pag talagang humarap na tayo dun sa bagyo, hindi pa rin natin alam kung anong gagawin. Alam ng utak natin, pero hindi natin magawang gawin kung ano nakalagay dun sa verses 2 to 4 ng chapter 1. We still find ourselves struggling with how to count it all joy when we face this particular trial in our lives. Di ba? Katulad siguro nung nangyari sa atin. Pagkatapos kong ituro, edi masaya siguro yung iba. Pero maya-maya, paglabas nila, meron silang narinig na salita. Meron silang sitwasyon na hinarap dun sa kanilang bahay. Pagdating nila doon sa opisina, may dinaanan silang sitwasyon doon. Paglabas sila ng gate ng kotse, nabangga sila kaagad. At talagang alam mong may kasalanan ito dahil paglabas ng jeepney driver, amoy mo sa kanya, lasing siya. And so kaagad, lahat ng natutunan mo rito, parang lumipad na lamang sa bintana. Nawala na kaagad lahat ng sinabi mo, Amen, praise God, Lord, thank you, natuto na naman ako ngayon. Pagdating doon sa sitwasyon, you still struggle. O may mga tao na makikita mo sa iyong buhay, may mga responses ka pa rin na hindi pa rin tama. And so, maybe, isa kayo doon, maybe ngayon, ganun na nangyari, papunta pa lamang kayo rito, nakalimutan na ninyo lahat yung pinag-aralan natin last time, papunta kayo dito, kayong mag-asawa, meron kayong argumento na dinaanan, yung anak mo, meron kang pinagagawa, hindi niya sinunod. So, merong mga bagay that was contrary to your expectations, so masama yung loob mo. And it's so difficult for you to count it all joy. And so this is where etong verses 5 up to 7 come in. Because now you ask, Lord, I'm struggling. Nasabi, Lord, I'm struggling. Siguro naalala mo na ngayon, oh, tama yan. Lord, I'm struggling to understand your word. Okay, naintindihan ng aking isipan, pero how can I apply this in my life? Paano ko ngayon gagawin ito? Paano ngayon kuya apply yung salita ninyo sa sitwasyong ito? And sometimes you feel napaka-unique yung sitwasyon mo. Parang ikaw na lang ang dumadaan dun sa ganung klaseng bagyo. Pero salamat sa pangako ng Panginoon na sabi niya sa 1 Corinthians chapter 10, no temptation has overtaken you but such as is common to man. God is faithful and He will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation also provide a way of escape that you may be able to endure it. Hindi unique yung dinadaanan mo. Marami ng mga taong dumaan sa ganyang klaseng bagyo. At dahil pinayagan ng Panginoon Diyos na dumating yan sa iyo, ibig sabihin, alam ng Panginoon, sa kanyang pagkakagawa sa iyo, malulusutan mo yan with His grace. Dahil kung hindi mo kaya yan, hindi papayagan ni Lord na dumating yun sa iyong buhay. Or else, nagsisinungaling ang Panginoon Diyos. Kaya ni isang bagay na pwede nating panghawakan. Well, so ngayon, sa sitwasyon na ganun, what do we need? Pagdating sa sitwasyon that you're struggling with your trial, you don't know, Lord, paano ko ba i-apply ito? Anong gagawin ko dito sa sitwasyong ito? You know what you need? You need one thing. And we all need this. We need wisdom. Yun yung sinasabi dito. Kailangan natin ng wisdom. Kaya ito na, if any of you lacks wisdom, pagka nandun kasi sitwasyon na yon ng trial, di mo alam kung ano gagawin mo, di mo alam kung paano mo i-apply yung salita ng Panginoon Diyos, wala kang grace para magawa yun, what do? You need to pray and you need to ask God for wisdom. You need practical insight needed to face the issues of life. Dahil kung wala ka ng wisdom na yun galing sa Panginoon Diyos, you will not be able to maintain a joyous attitude. It is not enough na gamitin mo lang ang sarili mong talino, sarili mong kalakasan, o mga resources na available dito sa mundong ito. You need supernatural resource that comes from God. And so, dito pumapasok itong nakalagay sa James chapter 1, verses 5 up to 8. Pinapakita rito ni James sa kanyang mga tagabasa how to get the wisdom to endure trials with God's joy so that we will be perfect and complete, lacking in nothing. Yan ang kailangan natin. God's people often do lack His wisdom on how to endure those trials with joy. Enduring trials with joy is against our nature. Kontra yun sa natural inclinations natin eh. When trials hit us, lahat tayo tinatanong, bakit nangyayari ito sa akin? Pero actually, mali yung tanong na yun. Dapat ang tinatanong natin pagdating ng bagyo,
how can I understand this trial from God's perspective? Paano ko maiintindihan ito ayon sa pananaw ng Panginoong Diyos? How can I go through this storm in such a way as to bring glory to God? Kahit na ano pa man yun. Dapat yun itinatanong natin, Lord, paano ka maluluwalhati pag harap ko dito? Hindi yung nagre-react ka agad tayo, nagagalit ka agad tayo, nansisisi ka agad tayo, naninira ka agad tayo. That's not the way to do it. Ito nga, kaya nga sinasabi, we need wisdom. And it is only those people who are not seeking for God's wisdom ang magre-respond ng mali. Kaya nga, napakaganda. Siguro, maybe this is one of the reasons why, sabi Lord, okay, wag mo munang ituro yan yung susunod na Sunday. Siguro sabi Lord, payagan muna niyang dumaan tayo ng kung ano-anong mga bagyo sa ating buhay para makita natin yung reaction natin. And then pagbalik natin dito sa iglesia at pag-aralan yung continuation, sabi, nako, mali pala yung ginawa ko, mali yung response ko. Good. Mabuti ito. So ngayon, mas makikita natin, ito pala dapat kong ginawa. Hindi pala dapat ganon. Dapat humingi ako ng wisdom mula sa Panginoon. Kaya ito ngayon ang dahilan, bakit just after verses 2 to 4, dinikit ni James ang verses 5 up to 8. Okay? Of course, we can ask God for wisdom in any matter of life na dinadaanan natin. Nagpe-pray ka na, Lord, may exam ako mamaya. Nag-aral na ako ng mabuti. Pero Panginoon, natulungan mo sana ako. Bigyan mo ako ng wisdom. Well, pwede rin yun. Hindi natin sinasabing, mali yan. Hindi naman trial yung dinadaanan mo eh. Test lang naman yan na normal. O di mag-pray ka sa Panginoon Diyos ng wisdom. Pwede rin yun. But if we are to appreciate yung talagang gustong ipakita nitong passage na ito, dapat ibalik natin sa konteksto. Kasi ito yung panahon o ito yung opportunity na talagang magbe-benefit tayo dito sa salita ng Diyos. Kasi makikita natin, ito pala ang kailangan ko sa sitwasyong ito na meron akong malaking bagyong dinadaanan sa aking buhay. Lalo na, sabi nga dito, all kinds of trials of various kinds. Yung trial na pinakamahirap na dinaanan mo sa iyong buhay. Ang pakiramdam mo, sa lahat ng dinaanan ko sa buhay ko, ito na ang pinakamatindi. Hindi ko akalain manggagaling ito sa mister ko pa. Hindi ko akalain manggagaling ito sa misis ko pa. Hindi ko akalain manggagaling ito sa anak ko pa. O kung kanino man. Of all people. Akala ko ito, ayan, ay mapagkakatiwala. No? Akala ko ito, pwede kong mapangkapitan. And then suddenly, contrary to all of your expectations, dumating yun. Kaya ito ngayon ang sinasabi ng Bible. You need wisdom. You need wisdom. Hindi galing sa'yo. Hindi mo makukuha lang sa libro kung saan-saan. You need to get it from God. Okay, now, what is James telling us here? To obtain wisdom, to endure trials joyfully, so that we become spiritually mature, we need to do 3 things. 3 bagay ang nakikita ko rito. Number 1, recognize your lack of wisdom. Yun ang una. Pangalawa, ask God for wisdom. Pangatlo, ask God in the right way. So ulitin ko yan. Anyway, madadaanan naman natin maya-maya yan. Una, recognize your lack of wisdom. Ikalawa, ask God for wisdom. And then ikatlo, ask God in the right way. Humingi ka sa Panginoon Diyos sa tamang paraan. Hingi ka lang ng hingi. Mali naman yung paraan ng paghingi mo, hindi ka pa rin makatanggap ng wisdom. So, isa-isay natin. Tingnan natin itong 3 points na to na gusto ipakita ni James. Number 1, to obtain wisdom, to endure trials joyfully, we need to recognize our lack of wisdom. Ulitin ko, to obtain wisdom, to endure trials joyfully, we need to recognize our lack of wisdom. Tingnan niyo nakalagay sa verse 5. Sabi doon, if any of you lacks wisdom. If any of you lacks wisdom. Now, this is very interesting. Yung salitang if dito, pagka babasahin mo lamang itong passage na to without understanding kung ano yung sinasabi ng Griego, yung papasok sa atin na suggestion is isipin natin, well, siguro may mga tao na pag may mga dinaan ng bagyo sa kanilang buhay, hindi nila kailangan ng wisdom. Hindi nila kailangan ng wisdom mula sa Panginoon Diyos. Alam na lang nila talaga kung anong dapat nilang gawin.
Maaring may mga panahon na gano'n na meron kang problema, alam mo dapat mong gawin, hindi ka pa nag-pray, pero sa awa ng Panginoon Diyos, nakuha mo pa rin na makakitaan ng solusyon yung dinadaanan mo. Pero alam niyo po, lahat ng tao at lahat ng mananampalataya, merong panahon na dumarating sa kanilang buhay na talagang wala na silang makakapitan ng kahit ano. Talagang hindi nila alam kung ano ang gagawin nila. Maaring pag kinumpara yun, kanilang dinadaanan sa buhay ng ibang mga tao, para sa kanila, kayang-kaya, dali lang solusyonan yan. Pero sa'yo, dahil sa make-up mo, dahil sa talino mo, dahil sa upbringing mo at lahat ng bagay, para sa'yo, napakalaking bagay na yan, napakalaking problema na yan. Para sa'yo, parang nagunaw na yung mundo. Para sa'yo. So, ito yung panahon na kung saan, sabi rito, kailangan mo ng wisdom. So, sabi nga ng isang Bible teacher, sabi niya, the Greek, eto medyo technical to, pero pakinggan nyo lang yung kanya sinabi. Sabi niya, the Greek conditional sentence implies that we all lack wisdom when we face difficult trials. But we don't always see our need for God's wisdom. By nature, all of us are self-sufficient know-it-alls. Para tayong yung bata na nagsabi sa kanyang nanay, Mama, alam ko na yan. Yaan mo na lang ako. Parang ganun tayo eh. Parang may tendency tayong sabihin, pag may problema tayo, although hindi natin verbally sinasabi sa Panginoon Diyos, Lord, huwag ka na makialam dito, alam ko na gagawin ko, pero nakakalimutan nating lumapit sa Panginoon Diyos. Nakakalimutan nating humingi ng tulong. So in effect, para mo na rin sinasabi, Lord, alam ko na kung ano gagawin ko, hindi na kita kailangan. If there is ever a time, someone else said, when our lack of wisdom is apparent, it is when we are in the midst of adversity. Dito natin lalong nakikita yung kakulangan natin ng wisdom, yung pangangailangan natin ng wisdom pag tayo ay nasa gitna ng matinding bagyo. Now, kung tayo ay lalapit sa Panginoong Diyos, we must humble ourselves and admit that we do not know what we need to know in order to live joyfully in the face of trials. In fact, yun nga ang dahilan kung bakit pinapayagan ni Lord na dumating ang bagyo sa ating buhay to humble our pride so that we will look to Him. Yung mga proud Laodicean church members, akala nila they were rich and they had no needs. But God's view was that they were wretched and miserable and poor and blind and naked. Kaya kailangan nila ng wisdom mula sa Panginoon. Kaya yan ang una na dapat nating i-recognize. Now, sige, tanong natin, what kind of wisdom is James talking about? Anong klaseng wisdom yung sinasabi niya rito? Well, wisdom is sometimes defined as the right use of knowledge. Minsan yan ang definition ng iba pag sinabing wisdom, the right use of knowledge. It involves applying the truth that we know to the situations that we face. Dito sa konteksto ng James chapter 1 na binasa natin, si James was talking about the ability to talk or to take the truth dito sa verses 3 and 4 or verses 2 up to 4 and apply it to the trials we are facing. So yun yung wisdom na pinag-uusapan dito. Paano mo i-apply itong nakalagay sa verses 2 to 4, count it all joy, etc., dito sa sitwasyon na dinadaanan natin. So yan yung pwede mo masabi, that is what you mean when you say wisdom. Si James, he expounds wisdom sa James chapter 3 and verse 17. Dinitalye pa niya ito. Sabi niya, but the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere. Napansin niyo na pinapakita niya rito na wisdom is not just mere intellectual thing. Hindi to intellectual lang eh. James is talking about right conduct in all of life's matters. Yung tamang conduct, being impartial, being sincere, being full of mercy, being full of good fruits, being peaceable, being gentle, being open to reason. Diba? It's not just intelligence. Sabi niya, pagkabaliktad ka mula dyan sa mga yan, wala kang wisdom. Pagkapalaaway ka, hindi ka willing magpakorek, hindi ka open sa reason, hindi ka maawain, hindi ka sincere, hindi ka peaceable, wala kang wisdom. Kaya makita nyo, yung wisdom na sinasabi rito, it's just more than intellectual pursuit or anything related to intelligence. This is connected to one's conduct, right conduct.